Puntong ito, dumako naman tayo sa pinakabagong kaganapan mula mismo dyan sa Liwasang Bonifacio. Makakasama natin si Jason Rubrico live. Jason, magandang mainit na hapon. Admiral James, magandang hapon at sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa SMNI News. Dagsa na nga ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan ay nagsimula na ang kanilang programa para ipanawagan ang transparency and accountability. Maaga pa lang mga kapartners ay nagtungo na sa Liwasang Bonifacio ang mga miyembro ng INC upang ipagpatuloy ang kanilang kilos protesta. Nakiisa rin ang iba't ibang grupo mula sa Batangas na pinangunahan ni 1st District Batangas Representative Leandro Leviste. Sumusuporta ako at ang iba dito para sa transparency. At yan din ang isa sa mga layunin ng mga pagtitipon na ito, na palakasin ang loob ng mga posibleng tetestigo sa mga anomalous flood control projects na lumabas na, kasi nakikiisa ang maraming Pilipino para sa transparency at accountability. Samantala, tiniyak ng Manila Police District Acting Director Police Brigadier General Arnold Santiago na sapat ang bilang ng mga pulis na nakadeploy upang mapanatili ang seguridad sa Liwasang Bonifacio at maging sa paligid ng Malacanang. Substantial number of personnel ang nakadeploy. Kasi activated naman ngayon yung ating Task Force Manila Shield. So, Malacanang at saka dito, sufficiente yung bilang. Ayon kay Santiago, nasa 10,000 hanggang 15,000 ang inasahang dadalo sa pagtitipon batay sa naging koordinasyon ng pulisya sa mga organizer. Kung lalampas sa bilang na ito ang mga kalahok, nakahandang manong palawakin ang lugar ng pagtitipon. Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Luneta. Pero bawal papalapit sa seat of power. Ganun, no? Papalayo kung mag-extend. Oo, mag-extend. At saka may pa namang 3 freedom parks available kung sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers. Saan yun, sir? Yung Plaza Dilao, Plaza Moriones sa Tondo, at saka yung Plaza Miranda. Dagdag pa ng MPD na kanilang magiging mas organisado ang pagtitipon ng aral dahil sa naging maagang koordinasyon at pagtutulong sa mga organizers. Samantala, David Mar ay nakapanayam natin kanina si Major General Anthony Abirin, ang hepe ng National Capital Region Police Office, at nilinaw ni Abirin na hindi nila papayagang magmarsa patungong Mendiola ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa nakasalukuyang nagtitipon nga dito sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Abirin, lalo pang paigtingin ng pulisya ang seguridad sa paligid ng Malacanang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan, lalo't wala sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Major General Anthony Abirin. Yung possibility of the rally is also going to Jola, will you allow that? Will I allow? Of course, we will not. We will not allow that because hindi naman po Freedom Park yon. And if ever man na gano'n ang mangyari, may mga ano po tayo, may nakadetail po tayong mga pulis doon para pigilan na makalapit po sila doon. Sorry, I didn't hear it quite well. You will not allow or you will allow? We will not allow. Why will we not allow? Bakit namin i-allow na magmarcha sila doon? Hindi naman Freedom Park po yung Mindiola. As you can see, we are ready rin na in case na may ibang grupo na pupunta doon. We are ready. Actually, may mga deployment din po tayo doon. At mas marami po yung deployment to stop them in marching, going there. Ano naman? May mga deployed personnel po tayo doon. Gano'ng karami po yung nakadeploy doon as compared Mas to marami po. Our Our deployment along the periphery ng Malacanang is almost 3,000 po. As of now, may 1,700 po doon na nakadeploy. Posibleng madadagdagan po yan, sir? Hindi posible. We will beef up talaga yung security po doon. kahit na wala yung presidente? Opo. The more nga po na mag-ano kami doon, mag-i-fortify na. And how about the Pagdating naman sa bilang ng mga dumalo dito sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, ay may magkaibang datos ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department at ang Manila Police District. According sa Manila Police District, as of 12 in the afternoon, nasa 1,700 lang ang individual dito sa
sa Bonifacio. Habang sa Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department naman ay nasa 8,900 more or less yung naitala nila na mga individual dito sa liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa ngayon, mga partners ay nagpapatuloy ang programa at mamaya asahan natin ang ilang personalidad na magsasalita sa entablado. Yan muna ang latest update mga partners para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik muna sa iyo sa studio. Maraming salamat, Jason Rubrico, live mula dyan sa liwasang Bonifacio.